July 19, 2026, June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino. Okay, pag-usapan po natin, ito pong pinapakalat ng mga DDS supporters, commenters, everything, etc. na ito daw pong si Mima Alicia ay buhay pa daw po dahil wala daw po silang nakikitang burol or wala daw pong ina-announce tungkol po sa burol at hindi daw po ipinapakita yung pong bangkay ni Mima Alicia. At ito daw po ay isang sacrifice. Sinasabi po, isinacrifice daw po itong si Mima Alicia para magalit daw po ng husto ang tao kay Vice President Sara Duterte. Grabe. Patay na po yung tao. Hindi na po ito makakalaban sa mga batikos na ginagawa ninyo. Sana konting simpatsya man lang. Kung may mga galit po kayo sa loob nyo, dito sa mga maanghang anong nasabi ni Mima Alicia, respeto na lang po sa taong namatay. Or kung hindi po kayo rumirespeto kay Mima Alicia, respetuhin nyo na lang po yung mga nagluluksa na pamilya nito pong si Mima Alicia. Pero po ito pong mga DDS, grabe po yung pagpapakalat po nila ng mga fake news. And then meron pa daw po onsihan, dun daw po sa hatian ng pera sa mga vlogger. Well, yung pinapakita naman nilang screenshot ay wala naman pong pangalan. Grabe, no? Well, anyway, panoorin din natin tong mga DDS vloggers na grabe po mang-alipusta sa isa pong patay na. Shout out dyan sa nagtayshi kay Alicia Alpot. Paki-message ako kasi gusto ko tayo Gcash and I wanna say thank you. Maraming salamat at tinayshi mo si Bring Her Bones. Di ba nag-cheering ka? Hoy Alpot, kung saan mo ngayon ang kaluluwa mong bilat ng Iloy ka, di ba nag-cheering ka? Na pinipitit-pitit nyo ang itlog ni Tatay Digong sa picture niya nga karton. Kasama mo ang babalo nga maraming kitong ang mukha. Nakalimutan kong pangalan. Isa-isahin kayo ngayon. I don't know, baka vigilante ang nagtaysi sa'yo. Kasi hindi kayo, wala kayo content. I-bash lang kayo ng bash. Wala naman sa katulad. Magnanakaw si Tatay Digong. Excuse me, Abu Gris. Anong walang content at bash ng bash? Kaming mga vloggers ay pinapakita namin sa mga tao kung ano yung mga katotohanan at lahat ng aming mga kino-content dito ay may mga resibo kami. Tsaka, well, hayaan na natin yun. Balikan natin. Tama ba na ganyan pa ang sabihin mo sa isang taong pumanaw na? Yan pa po ba ay makataong utak or pananalita? Asan yung humanity doon? Grabe po, no? Yung mga sumusuporta po dito kay Bugris, hindi ko po maintindihan ang inyo pong pananaw dito po sa tao na to. ka! Ayan ka ngayon, nilalamon ka ngayon ng mga ood. Bugris, tandaan mo, huwag mong tawanan yung taong namatay at kinakain na ng uod. Lahat tayo dadating sa time ng kamatayan. Hindi mo dapat tinatawanan yung isang pagkamatay ng isang tao dahil lang sa mga pang-personal na galit ninyo. Grabe, no? Goodness, I'm going to cheer, ladies and gentlemen, with some champagne later. Ayan, kasi pinagdasal nyo kasi na iuwi si Tatay Digong na buto na lang, bring him bones. O ngayon, sino ngayon ang nakipaghawaryo kay Satanas? Ikaw nga Alpot ka. Sabi mo, nagpaabot si BP Sara, hindi naman totoo, basher ka lang niya. Idu, aso ka. O ngayon, ano ka? Now, sunod-sunod na kayo. Susunduin kayo lahat ni Carmi Martin. Bring him both, sabi sa mga Alpot, ikaw ngayon ang ginbring ang both.
Putang ina mo ka. Putang ina mo ka, bugris. Ang sarap mong murahin. Hindi na makatao yung mga pinagsasabi mo. Wala na. Wala na yung humanity dyan sa pagkatao mo. Grabe to, no? Sobra. Kung yung tao may nasabi, may nasagasaan na malalaking tao, hindi po dapat pinapatay. Kasuhan. Kung merong na-content, nalabag sa inyo or alam nyong fake news, kasuhan nyo. Hindi po sagot yung pagpatay. Mo sa morgue. Ay, naku, yung natawag natin na Karma Chameleon. Ay, wala ko yung pakialam. Basta natatawa ako. May nagtatanong sa akin, bakit hindi ko daw naging RIP ang tinayshi, ang tininuray nga si Alicia? Ay, bakit naman ako mag-RIP sa kanya? Bilat siguro yung pang bababoy kay VP Sara, RIP yun ko. Wala ko yung konsensya. Pagdating sa mga ganong tao, dahil alam ko, kapag ako ang tinayshi, Okay guys, sa labas po tayo kaya VP Sara dito. Ang pinag-uusapan po natin, ito pong mga hayop na mga vlogger na ito na kung makapanglait, doon po sa namatay na. Binababoy po nila yung isang tao na yumao na. Grabe. Grabe ka, Eloy Bugris. Hindi na po pang tao yung mga pinagsasasabi mo. masutukil ko, magsasayani ang mga bilatsing iloy, nga mga manugapin, nga mga sapat, nga mga vloggeres, nga pro, BBM, kapag ako ang natay siya, bakit ako mag-ripe? Hindi ko yung plastic. Hindi ako sad, and not sad that she died, so I don't care about her. Grabe ang pang-provoke nila pagmumura kay VP Sara. Binababoy ang pagkatao ni VP Sara. Empet Sara. Itong tinatawag natin na Carmi Martin, sinundo sa ni Carmi Martin. Wala sa pagawa, it has been written that she is gonna die in a bad way. So, happy trip. Yan masabi ko sa kanya, happy trip. Alam niyo po mga kababayan, ngayon lang po ako nakakita So, eto naman po yung isang sumusuporta po sa ating pong administrasyon ay naglabas po ng kanyang saloobin. Pakinggan po natin to. Ngayon, iiwanan ko po ang video na ito sa inyo. Panoorin niyo po isa pong kaloyalist natin na naglalabas po ng sama ng loob dahil sa nangyari kay Mima Alicia. Pakinggan po natin. Oh, masaya na kayo mga DDS. Mga putang ina nyo. Oh, mahal na presidente, ito'y kukul out ko na to. Kulang pa ba ang mga namamatay dyan sa Pilipinas na mga vlogger? Nakikipaglaban at ipinagtatanggol ka. Ha? Sobrang sakit. No? Sobrang sakit makita na yung mga vlogger na ipinagtatanggol ka ay ini-isa-isa nila. No? Lahat ng mga supporter mo na ipinaglalaban ka, ini-isa-isa nila. Na? Hindi ko kalain, no? Sobrang napakademonyo ng mga taong Nakukuha ko po yung point nitong si ate about sa kanyang sama ng loob sa ating administrasyon. Kasi nga, feeling niya or akala niya lang na wala pong ginagawa yung ating administrasyon, which is mali. Dahil meron na pong binuo na special task force na hahawak po dyan sa kaso ni Mima Alicia. At marami na pong persons of interest na nakikita po ang ating mga otoridad. Katulad na lang po nung nakita niyo po sa mainstream media na mayroon pong dalawang lalaki doon na gusto pong pumasok doon po sa apartment ni Mima Alicia. Yun po ay iniimbestigahan din dahil meron po tayong unverified na narinig dito po sa mga kaibigan ni Mima Alicia na kaya daw po papasok yung dalawang lalaki na yun doon ay para kuhanin po yung isang kontrata. Yun po ay unverified. Galing po yan kay Takeru. Yan po, yung narinig ko na yan.
So, ito po, kay ate, naiintindihan ko po yung kanyang damdamin dito na naglabas lang po siya ng kanyang saloobin, sama ng loob. Ayan, pero ate, kumikilos po ang ating administrasyon patungkol po dyan sa kaso po ni Mima Alicia. Meron na po yung binuong special task force na tututok po dyan sa kaso ni Mima Alicia. Okay? Tuloy natin. No? Nananawagan ako sa mahal na presidente ng Pilipinas. Putang ina. Lahat ng mga vlogger na nakasuporta sa'yo at mga vlogger na nakipaglaban para ipagtanggol ka po, ipinapapatay nila. Kailan ka po gagalaw? Hindi ko to Well, ate, wala pa po tayong ebidensya na magpapatunay na yung mga kalaban talaga yung tumira kay Mima Alicia. Kaya hayaan po natin yung kapulisan, otoridad na magbigay ng tamang impormasyon tungkol po o tutukoy doon sa talagang pumaslang po dito kay Mima Alicia. Ayan. ni si Mima. Pero nasasaktan ako. Sobrang sakit. Putang ina nyo. Lahat ng Naiintindihan ka namin, ate. mga sa bansang Pilipinas, pinapapatayin nila. Mahal na presidente, gumalaw ka. Putang ina, declare ka na masyado para maubos yung mga hayop sa Pilipinas. Kung yan ang solusyon para maubos sila, gawin mo na. Kailan ka gagalaw kung pati ikaw patay na? Naglabas ako na sa mga loob kasi nakita ko yung post. Pagkagising ko, si Mima agad yung bumungad sa akin. Lintik na yan. Dami pwedeng mamatay. Bakit hindi yung mga hudas dyan, linti? Gumalaw ka po, mahal na presidente. Kung pwede, dekliran mo ng marsalo. Ang mga putang ilang yan gawin mo para sa bansang Pilipinas. Kailan ka gagalaw kung ikaw na? Ikaw na yung susunod sa mga vlogger na yan? Tingnan shut out sa mga kriminal. Hindi kayo tigilan ng Panginoon. Putang ina nyo. Tama Ayun, naman mga po si kababayan, ate. marami po ngayon ang nasaktan talaga at nagdadalamhati sa nangyari kay Mima Alicia. Again mga DDS, kung meron man kayong narinig or nakita na content ni Mima Alicia na hindi nyo nagustuhan at gusto nyo magdiwang, wag nyo naman na sanang ipakita sa amin or ipamukha sa pamilya ni Mima Alicia. Correct. Higit sa lahat, huwag kayong mag-offer ng reward sa mga taong gumawa nito. Dahil iba na ibang level na ng pagiging... Okay. At saka, guys, yung pinapakalat po nila na buhay pa daw po si Mima Alicia, ginagamit lang daw po ito pong estratehiya na ito para magalit daw po ang taong bayan lalo kay Vice President Sara Duterte. Yan po ay napakalaking fake news. Dahil meron na pong update, ito pong si Koy, kung saan po, doon po sa mga naghahanap, bakit walang burol, bakit hindi pinapakita yung bangkay. Ayan, meron pong update si Koy about po kung saan ang pinaka-exact location na pagbuburulan po ni Mima Alicia. Sana po matapos na po yung issue ng mga walang kwentang pambababoy, pangyuyurak sa tao pong pumanaw na. Konting simpatsya lang po. Tao po tayo pare-parehas. Hindi po maganda yung nagpapakalat pa po tayo ng mga fake news doon po sa taong hindi na po kayang sumagot. Ayan. So, lilinawin ko po yung nagpapakalat ng fake news na buhay pa po si Mima. Yan po ay hindi totoo. Dahil meron na pong update yung si Koy TV o yung kaibigan po ni Mima Alicia na meron na pong venue or exact location ng pagbuburol po ni Mima. Okay, pakilagay na lang po ang inyong mga komento dyan sa baba para mabasa po natin at huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe guys. Maraming salamat po.